Hello guys! Welcome back to my channel. Alam nyo ba? Kasi meron naman tayong magandang balita na nanggaling kay Philippine News. Aba, tingnan nga natin. Yung Santa Barbara Project muling bubuhayin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Dapat lang. Kasi sayang naman tong Santa Barbara Project na to. Kasi yung panahon na yun tayo lang ang may parang mga missile capability, yung Bongbong Marcos, kung di ako nagkakamali, parang ay Bongbong missile, di ba? Hindi ako nagkakamali, yun, di ba? So, kung bubuhayin nila ulit yun, maganda kasi at least meron na tayong sariling capability ng gano'n, di ba? At kaya naman nating mag-build din ng gano'n noon pa. Panahon pa ni Marcos Sr., di ba? Kaya na pa naman ngayon. So, kaya din natin ngayon yan, di ba? So, tara. Bago lahat pala, huwag niyong kalimutan mag-subscribe kay Philippine News. Okay po. So, simulan na natin. Motor carrier natin. Kumusta mga kababayan? Ito ang bagong tatalakayin natin ngayon sa Philippine News. May bago na naman tayong pag-uusapan at tatalakayin ngayon. Pangulong Bongbong Marcos nakatutok sa paggawa ng sariling armas at pagpapalakas ng depensa ng Pilipinas. Correct. At 5 kaalyadong bansa ng Pilipinas sama-samang magpapatrolya sa Hilagang Luzon. At kung hilig mo ang ganitong mga usapin, paki-like and share naman at huwag kalimutang mag-subscribe para palagi kang update. At paki-comment mo na din ang opinion mo. Nito lang October 8 taong kasalukuyan, nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang batas na kung saan nakasentro sa paggawa ng sariling armas ng Armed Forces of the Philippines at pagpapalakas ng depensa ng bansa. Sa matagal na panahon ng bansang Pilipinas ay patuloy na bumibili ng mga kagamitang pangdepensa sa ibang mga bansa, pero ngayon isinusulong ng bansa ang bagong batas na Self-Reliant Defense Posture Program o ang tinatawag na Republic Act RA No. 12024, na pinirmahan ng Pangulong Marcos na kung saan gagawa tayo ng sariling mga kagamitang pangdepensa tulad noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Correct. Okay ba ito sa inyo mga kababayan? It's a logical move forward for a country that finds itself at the fulcrum of geopolitical shifts and volatilities. Nakasaad sa bagong batas na pinirmahan ng Pangulo ang pagbigay pabor sa mga locally made na armas at iba pang defense equipment, bibigyan din ng bansa ng mga insentibo ang local manufacturer upang mas pahusayin pa ang mga gawang Pinoy na armas. To the private sector, it is an invitation to build an enduring defense industry. To our esteemed research institutions, let your innovations shape our future and propel us towards self-reliance. To our armed forces, understand this. We pledge that the Filipino soldier will be bolstered by the ingenuity and the expertise of the Filipino innovator. At ikinatuwa naman ng militar ng Pilipinas ang paglagda sa bagong batas na ito. Tagal na tayong gumagawa ng sarili nating baril, sarili nating bala, sarili nating mga radyo. We even manufactured our own rockets. Ang tawag natin noon, Bongbong rockets. Pero nawala ito, nawala. We are given hope na magiging maganda yung defense industry natin, and therefore, we will be able to modernize our armed forces more effectively and faster. Ayon sa batas na nilagdaan ng Pangulo, na ipinagbabawal ang pagbibinta ng mga armas na gawang Pilipino sa ibang mga private sector, ang militar lang kasi ang gagamit nito, sabi ng Pangulong Marcos. It guarantees that the weapons, the equipment, and technologies that we build will never be turned against the very people that they were designed to protect. At nagsimula na ang pagsasanay ng Philippine Navy na tinawag na Sama-sama 2024 at 5 pa nitong mga kalyadong bansa na gagawin sa Subic, Zambales na nakatun sa maritime security and capability ang nasabi. Teka lang. Ba't ganyan ako? Parang ang labo ko. Yan. Okay na. Kanina parang kumulto. Blurred the blurred. Patuloy na natin. Aktibidad.
Kung sa mga nakaraang taon, mas magiging mas malaki at malawak ang gagawing exercise sama-sama 2024, sa pangunguna ng ating Philippine Navy, US Navy, France, Japan, Canada at Australia, at magsisilbing observer naman ang bansang United Kingdom. Isinagawa naman ang opening ceremony sa Subic, Zambales, at 6 na Grabe, no? Parang ang dami nating kaalyado talaga, no? So sana pag nangyari yung hindi dapat mangyari, alam niyo na, sana tulungan tayo ng mga bansang yan. Na yun nga, depensahan natin yung ating bansa. Sana nandyan pa rin sila. At hindi sila mawawala, kumbaga. At patuloy tayong suportahan at tulungan. Okay. Kaya maganda rin yung mga ganitong may exercises, naval exercises, yan, ganyan. Okay, sa mga exercises sa Philippine Navy o sa Philippine Air Force, maganda na meron tayong mga kaalyado rin na nagtitraining. Kasi natututo rin tayo sa kanila, natututo sila sa atin. So, vice versa. So, maganda yun, na natutulungan parehas. Diba? Kaya maganda yung mga ganitong exercises. bansa ang kalahok sa isasagawang aktibidad. Ang nasabing aktibidad ay gagawin sa bahagi ng Hilagang Luzon, at gagamitin din ng iba't ibang asset nito sa himpapawid, at hindi naman ito lalagpas sa itinalagang 12 nautical miles na sakop ng ating exclusive economic zone. For the Philippines, we're going to use our frigates. We have other patrol vessels to participate in this exercise, and then of course we have the smaller ones. There are a lot of skills that we want to develop. Nakatuon naman ang 2 linggong pagsasanay ng nasabing aktibidad sa pagpapalakas ng interoperability, at hindi daw nito target ang iisang bansa sa nasabing gagawing aktibidad sa gitna ng geopolitical tension sa rehiyon. The focus here is on interoperability, right, and on building partner capacity and interoperability for security in the region. The intent of this exercise is not to ruffle feathers. It's tailored for interoperability. This is really about. Pero kahit nasabihin nilang ganyan lang, may ano rin yan. May connection din yan sa mga nangyayari ngayon sa Taiwan, sa Pilipinas. May connection din yan. Siyempre, hindi naman nila pwede sabihin na piling ko lang naman yun. Pero siyempre, napapanoon din kasi talaga yung ganitong mga exercises, di ba? Kasi nga, sa mga nangyayari ngayon. So, maganda na meron na napaghahandaan na rin, di ba? Kumbaga. Kaysa naman na tayo lang ang nagdi-drill o nag-exercise na mga ganyan naval exercise. So, kailangan meron din tayong mga katulong na ibang bansa sa pagti-training sa mga ganitong exercises. About honing our skills. This has been going for decades already. So this is not new, and it's not intended for any other purpose. Unang gagawin ang mga aktibidad sa ilalim ng harbor phase ng sama-sama military exercise, kasunod ang SEAFE kung saan nakapaloob ang nasabing group sails at iba pang mga naval drills, at mayroon ding deployment ng US Marines ng Rotational Force Southeast Asia para sa sama-sama exercise, na lalahok din sa Kamandag exercise sa susunod na linggo, at pansamantala namang tumutulong ang Estados Unidos sa pagbibigay ayuda sa mga nasalanta ng bagyo sa Batanes. What we've done is we've moved about 90,000 pounds to Loag Airport, which is up in northern Luzon. We'll be staged there and then loaded onto MV-22 Osprey helicopters, tilt rotor platforms. Stick talaga yung helicopter na yan. 15th New Marine Expeditionary Unit. They're coming off of the... Yan, gamit na gamit din yan sa gera eh. Yan ang favorite gamitin ng US na pag-deploy. Saka yun nga, lalagay ng mga gamit, mga tao, mga personnel, mga military. So, gamit na gamit talaga yan. Wala pang plano ang Pilipinas magkaroon ng ganyan. Tingnan natin. USS Boxer. The USS Boxer is en route. So yun. So maganda talaga na meron ganito tayong mga exercises na dito sa Pilipinas gagawin, di ba? So malaking bagay din yan para sa atin kasi yun nga, nandito yung mga Navy ship, mga personnel ng mga navies ng ibang bansa nandito. So at least kahit paano we feel safe, di ba? At sana yung
Yung nambubuli sa atin, hindi mag-isip ng kung ano-ano. At wag manggulo sa exercises na to. At wag mag-isip nga ng hindi maganda sa ginagawang exercises ng Pilipinas at ng ibang bansa. Kaya nga sabi nila, dati pa itong ginagawa. Yung wala pang gulo sa nambubuli sa atin. So, matagal na to. So, kaya wag na lang isipin na pinaghahandaan natin sila or anything. Dating nga exercises na to. Siyempre, every year kailangan may exercises Kasi siyempre, every year din may mga bagong kagamitan. So, kailangan updated din ang Pilipinas dyan. So, malaking tulong din ang ibang bansa para maging update tayo sa mga bagong kagamitan at magamit natin at matry din. Siyempre, dahil wala pa nga tayong mga ganito, at least natry natin gamitin sa tulong ng ibang bansa. Dahil dinadala nila dito yung mga kagamitan nila. So, yun. So, maraming salamat kay Philippine News. Diba? Pero parang hindi nakafocus sa Santa Barbara Project ang news niya. So parang pinaghalo din dahil sa exercise pati sa Santa Barbara. So kala ko usually sa Santa Barbara lang nakafocus ang video niya. So at least okay na rin yun na nalaman din natin na yun nga, napirmahan na ni Pangulong Marcos yung batas na yun na para gumawa na tayo ng sarili nating mga armas. So bibigyan ng insentibo mga private or private and local company na makakagawa o makakatulong na magbigay ng mga bagong kagamitan para sa army natin. Pero syempre, hindi siya for private. So for military use only lang yan. Ang military lang ang magkakaroon ng mga bagong ganito. Hindi pwedeng bilhin ng mga private sector. So yun, so maraming salamat ulit kay Philippine News. So huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe po sa kanya. So tapos na po tayo. So huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe din po sa akin. Hit po yung notification bell at yung like button. So maraming salamat po sa lahat. Ingat po tayo lagi. And God bless us all. Bye-bye.